Magandang gabi mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. Mahalagang issue po ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Kamakailan lamang po napabalita na pinatay ng sariling ina ang kanyang 4 na taong gulang na anak at ang isang kapatid ay pinagsasaksak naman ng mahigit na 20 bisis. At swerte po at ito ay nabuhay at kasalukuyan po nagpapagaling. Ito po ay nangyari dito sa Rizal, sa Laguna po. Nagawa po ito ng kanyang ina o na sariling ina na patayin ang sariling anak dahil po sa influensya ng droga, ng shabu. Ang atin pong pinagtatakahan dito kung bakit tahimik na tahimik po ang simbahan, ang Commission on Human Rights, ang mga dilawan, lalo na po ito si De Lima. Ito po ang itong Commission on Human Rights, ito pong simbahan, lalong-lalo na po si Bishop Padillo, si De Lima, si Hontiveros, si Drilon, si Pangilinan, Hontiveros, lahat po ang mga ito ay kontra po sa droga. Nagagalit po sila sa ating Pangulo dahil sa di umano sa gera na inilunsad laban sa droga. Marami di umanong ipinapapatay ang Pangulo. Ang atin pong pinagtatakhan, kapag drug poser o drug addict po ang namamatay dahil lumalaban sa mga pulis na nagtatangkang humuli sa kanila, nagagalit po itong mga kritiko ng Pangulo. Ngunit kapag ang inosenteng biktima, mga bata na walang kamalay-malay o mga inosenteng nabibiktima ng mga adik, nagsasawalang kibo po ang mga kritikong ito. Lalong-lalo na po si Bishop Padillo, si Leni Robredo, si De Lima, ang Commission on Human Rights. Sabi nga po ng ama ng batang pinatay kailan lamang ng kanyang sariling ina, nais niyang mabitay ang kanyang asawa na gumawa nito sa sariling anak. At kung hindi kayang ipabitay ng gobyerno, ilabas lamang nila sa kulungan at siya na po ang papatay sa kanyang asawa. So ang ibig po sabihin nito, mga kaibigan, mga kapatid, ganito po kalala at kamapanganib ang droga. Kaya nga po sa kanyang campaign, isa po sa kanyang campaign promises, ang sinabi po ng Pangulo ay gagamitin niya ang kamay na bakal upang malipol, tapusin ang mga drug addicts na to, mga drug posers sa loob lamang ng 6 na buwan. Ngunit hindi po ito natatapos hanggang ngayon sapagkat hindi po natin akalain na ganito na po kalala
ang problema sa droga dito sa Pilipinas. Na tayo pala po, ang ating bansa ay isa ng narco-politics noong panahon ni Benigno Aquino III bilang Pangulo ng bansa. Sapagkat sa kanya pong panunungkulan bilang presidente sa loob ng 6 na taon, ang sindikato po ng droga ay umakyat na po hanggang sa level ng gabinete, kung saan mismo ang sangkot ay mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Example po dyan, ang halimbawa po, si Senador De Lima, Laila De Lima, na ngayon po ay nakakulong dahil po siya ay ang protector, suspect, at pinatutunayan po ng kanyang mga katransaksyon sa droga mismo sa bilibid, kung saan ang bilibid po ay nasa ilalim ng pamamahala, direktang pamamahala ng Department of Justice. At ng mga panahong iyon, si Senador De Lima po ang Secretary of Justice. Sa bandang Quezon naman po, napabalita noon na ang drug king, illegal drug king po ay isang alkala na mismo kapatid ng Secretary ng Agriculture ni Pinoy, si Prosiso Alcala. At sa bandang Naga po, pinaghihinalaan po bilang illegal drug king ang kapatid ng nooy Secretary of DILG na si Gis Robredo, na hipag po ni Lene Robredo. At ngayon po napabalita kamakailan lamang na mismo si Mar Rojas humalili bilang DILG Secretary nung nasawi si Gis Robredo ay mayroong 20 hektarya na pataniman ng marijuana. Ganon din po sa Bisaya, ang isang mayor na may pangalang Bilog, pinsan de umano ni Senator Drilon. Sa PNP po, matataas na general, retired o active, pinangalanan po ng ating Pangulo. Alamak po ang tinatawag na ninja coup, kung saan itong mga pulis, mga PDEA personnel ay nagre-recycle di umano ng mga shabu na kanilang nahuhuli. In other words, illegal drugs has been associated with politicians being their source of political funds. Kaya nga po, naging narco-politics po ang ating bansa. At ito po ang pilit
na nais bigyang wakas ng ating Pangulo. Ngunit ano po ang ginagawa ng mga opposition, mga kritiko? Kapag may napapatay po na mga drug pushers, mga illegal, mga addicts na yan, sinasabi po agad na ipinapapatay ito ng ating Pangulo. Kaya ang ating Pangulo ay naakusahan ng human rights violations. Kaya nga po, isa sa pinaka-aktibong kritiko ng ating Pangulo ay ang Human Rights Commission sa ilalim ni Gascon, Chito Gascon bilang chairman. Ang mga nasa CHR po ay mga appointed din po yan ni Pinoy, ni President Aquino. Kaya po, matindi ang proliferation, ang druga sa ating bansa. Para mapigilan po ang ating Pangulo at mapatalsik sa pwesto, dinala pa po nila Leni Robredo, Trillanes ng mga dilawan ni De Lima ang kaso sa International Court, sa International Criminal Court, kung saan sinabi na nasabing ay international agency ng ating Pangulo o mayroong malakas na basihan ng ating Pangulo ay has committed crimes against humanity. At ang nakakalungkot po sa katotohanan ito, pagkatapos po ng 5 taon, 1 taon na lamang po ang natitira sa termino ng ating Pangulo. Marami pa po, hindi pa rin natatapos. Marami pa po ang natitira hanggang ngayon. Kamakailan lamang ibinulgar ng isang high-valued drug pushers na nakakulong po sa Muntinlupa in the person of Colanco, Herbert Colanco, na siya po ang testigo laban kay Senator De Lima. Ayon po sa kanyang expose, kailan lamang marami pa pong mga general na aktibo diyan po sa BGMP, sa PNP, meron din po sa Coast Guard, ayon kay Colanco. Mga tauhan po ito ni De Lima at nagtatangka na siya ay patayin upang hindi siya makaharap bilang testigo sa korte sa darating na Mayo sa hearing ng kaso ni De Lima. At ito pa po ang masakit. Ang sabi po ni Colanco, kahit ang kasalukuyang director ng New Bilibid Prison na si General Bantag ay sangkot din po, tuloy pa rin ang negosyo ng droga dyan sa Bilibid sa ilalim ng pamumuno ni General Bantag. Alam po ninyo, medyo nakakalungkot ito sapagkat
Si General Bantag po ay kilalang berdogo ng mga puser. Kaya po ito nakilala sapagkat kung siya ang jail warden sa Las Piñas o Parañaque ba, inipon po niya ang mga drug puser, siniwalay, at biglang may sumabog na granada. Maraming namatay. Although kasama din po siya sa nasugatan. Inilipat po siya sa City Jail bilang warden doon sa Manila. Hindi nagtagal, nagkaroon ng riot, patay ang mga drug pushers. So, nagkaroon po ng usap-usapan ay si General Bantag ay talagang matinding berdugo ng mga drug pushers. Kaya, nung hindi masawata ang droga dyan sa New Bilibid Prison, si General Bantag po ang inassign na direktor. Ang kanyang misyon, linisin sa droga ang New Bilibid Prison. At ngayon lamang po, simula nung ang akala po ng lahat okay na, tahimik na, wala nang droga sa Bilibid. Ngunit kamakailan lamang ito ang expose ni Kulangko na ayon sa kanya, mismong si Bantag ang nagpupursigi na kunin sila mula sa Camp Aguinaldo at ibalik sa maximum security building sa Bilibid. At ang sabi niya, ang kanya pong pangamba, kung kaya sila nais kunin ni Bantag ay upang ipapatay para patahimikin nang sa gayon ay hindi na makatestigo laban kay Dilima. Nakakalungkot po yan kung may katotohanan. Kaya nga po tinatawagan natin si Secretary Guevara, paimbestigahan po yan kung si General Bantag ba ay talagang involved o hindi. Lalo na po kamakailan lamang mayroong nasamsam na shabu sa Cebu. At ang sabi ng mga suspect, ang nabanggit na shabu na nagkakahalaga ng 200 million ay galing sa Bilibid. Kung yan po ay totoo, ibig po sabihin, tuloy pa rin ang illegal drug business dyan. At kung yan ay tuloy-tuloy pa rin, ibig po sabihin, sangkot si General Bantag. Dahil hindi po yan pwedeng mag-operate kung walang blessing ang director. Yan po ang katotohanan. Kaya po, maraming usap-usapan na ang shabu ay tuloy pa rin sa mga kulungan dahil maraming BJMP warden, jail wardens na sangkot sa droga dahil kumikita sila ng malaki. Katunayan, may pinangalanan si Kulangko, isang BJMP general. Dong Castle, it sounds like it. At di umano ito ang jail warden sa Palawan Penal Colony. So tingnan po ito ang ating panawagan. Isa pa rin po nakakalungkot dyan. Itong si General Espinido. Katulad din po ng sitwasyon ni General Bantag. Ito si Espinido, kilalang berdugo ng mga big time poser. Ito po ang Tempon Espinido ang nakapatay
ang pumatay, o sabihin na po natin nakapatay, kay Alboyra Mayor Espinosa, na kilalang kilala po na talagang big time drug lord. Pagkatapos po kay Espinosa, inoperate ang mga parohinog sa Misamis Oriental, somewhere in Mindanao. Big time politicians and drug pushers sa buong probinsya o sa kanilang lugar. Timbog din po. At pagkatapos ng Misamis, pagkatapos ng Parohinog, maraming napatay din po doon. Napabalita itong big time pusher sa Iloilo na si Bilog, Mayor Bilog, na di umano pinsan ni Drilon. Ipinadala si Espinedo doon. Ang atin pong haka-haka upang timbugin, wakasan ang operation, pero natin alam, wala ng balita, nakatakas po yata o naka-postlet bago pa dumating si Espinedo doon, naka-postlet na sa ibang bansa. At kamakailan lamang ito si Espinedo ay idinawit din o nadawit din sa usaping drug protector. At ang huling balita natin dito ay floating ito sa PNP. Ano po ang mga implication nito? Ang ibig lamang po sabihin ay tuloy pa rin ang illegal business o ang business ng illegal drugs sa ating bansa. Malaki ang nabawas. Almost nawala na yan. That cannot be denied because of the massive campaign launched by the Duterte administration under attack of criticism by the church, by the Human Rights Commission, by the opposition, and even by the international community. Ngunit nakakalungkot po na mayroon pa rin. It cannot also be denied na may mga natitira pa. Kailan lamang yung barilan ng PDEA at ng Quezon City Police dyan po sa Commonwealth tungkol po sa droga. Yan, nagpapatunay lamang po yan na mayroong mga ilang sangkot na personnel sa PNP, Quezon City, at maging ganun po sa PDEA. And it appears na competition ang nangyaring barilan o maaring mayroong gustong pagtakpan ang isang panig na alam ng kabilang panig o maaring unsihan sa kanilang sa mga illegal drug transactions. So nakakalungkot po. Ngayon may napapabalita na anak pinapatay ng ina dahil sa impluwensya ng droga. Maging ang simbahan ay wala pong pakialam. Ang si Itzar, wala din pong pakialam. Si Dilima, ang mga opposition. Samantalang po ito ang mga kritiko na sinasabing hindi totoong mga drug pushers ang pinapatay o ang napapatay ng mga pulis sa mga operations laban sa droga. Alam po ninyo mga kapatid, mga kababayan, ito pong illegal drugs business
is the number one which make mockery about justice system in the Philippines. Bakit po? Kapag iyan po mga drug pushers ay nahuhuli, mapira po yan, handang pumatay. Kanila pong lalagyan ang pulis, ang piskal, even the judge o ang mga witnesses. Pag hindi po nakuha sa lagay, papatayin po. Kaya karamihan, kaysa naman mamatay, may pera na buhay pa. So tatanggapin po. So ang ibig sabihin, absuelto, balik uli sa kanilang gawain. Paulit-ulit po na ganyan ang nangyayari. Sa dami po ng pera sa illegal drug business, kahit po ang huwis, ang piskal at ang pulis, kaya po nilang bilhin. At kung hindi po magpapabili yan, papatayin po. Kaya mayroon tayong mga piskal na pinapatay. Minsan dyan po sa napabalita yung judge na humahawak sa kaso ng Parohinog sa Misamis. Inambus din po yun. Ganyan po kalala ang problema ng droga sa Pilipinas. Habang ipinatutupad po ito ng ating Pangulo, katakot-takot po ang kritisismo ng simbahan, ni Robredo, ni De Lima, at ng kasama niyang mga opposition. Sinasabi pong human rights violations. Ang mga pushers, pag pinasok po ng mga pulisan, nakahandang pumatay, may mga tauhan din yan, may mga armas, makikipagbarilan. So, may katwiran po ang presidente. Pag sinabi niyang, kapag lumaban, patayin yan. At mas maganda nga po na mapatay na lang. Nang sa gayon, they could not make mockery. They could not make mockery about justice system. At hindi na po makakabalik sa akin yan pagka napatay. So, we subscribe to that system or that policy of killing them if they do not peacefully submit themselves to the arresting PNP personnel. Yun po ang dapat nang sa ganun makatiyak tayo na malinis na ang ating lipunan sa droga. Ngunit aminin mo po natin o hindi, with 1 year to go of the Duterte administration, hindi po yan matatapos at lalo pong lalakas pag nawala na po siya sa Malacanang. Kaya nga po ang ating panawagan na sana po tumakbo si Sara Duterte upang maipagpatuloy ang sinimulang makabuluhang pagbabago ng kanyang ama. Iyan po ang dahilan kung bakit nais nating tumakbo si Sara, sapagkat sa atin pong paniniwala, kung hindi si Sara ang magiging Pangulo, si Grace po, halimbawa, si Robredo, o si Drilon, o sino man, si Soto, kahit sino po, kahit si Manny Pacquiao, hindi po nila kaya ang sindikato ng droga sa Pilipinas. Bukod pa po sa iba't ibang problema na ating kahaharapin, katulad po ng COVID-19, na yan din po sa ating paniniwala
ay hindi matatapos sa 2022. Yang West Philippine Sea problems, sigurado pong hindi matatapos yan by June 2022. Yang CPP, NP, NDF problem, lalo pong lalakas yan kapag nawala na ang ating Pangulo sa Malacanang. Bakit po? Lahat ng opposition ngayon supportive po sa CPP, NPA, katulad din naman ng pagiging supportive nila dyan sa droga, sa illegal drugs. At even sa West Philippine Sea, yung West Philippine Sea problems, ang nag-umpisa po dyan si Pinoy, si Presidente Aquino, si De Lima, at si Trillanes. So kung mababalik sa kanila ang pamumuno ng ating pamahalaan, tuloy-tuloy po itong mga problemang ito. Marami pong salamat at magandang gabi. Bilang suporta po, inaanyayahan po natin na i-subscribe ang ating YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan. Muli, marami pong salamat at magandang gabi.